Ang totoong kayamanan. Si Jahikel ay isang batang mahirap na nakatira sa Costa Rica. Lumaki siya na walang masyadong mga bagay. Ngunit nang siya'y mag-16 na taong gulang, nagsimula siyang magsuot ng makapal na gintong kwintas sa kanyang liig at mga gintong singsing sa kanyang mga daliri. Naging mapaghinala ang gang sa kapitbahayan. Ang leader ng gang na may palayaw na ang Diablo ay pinaghihinalaan na si Jahikel nagbebenta ng droga na wala ang kanyang pahintulot. Inutusan niya ang isang miyembro ng gang na makipag-ugnayan kay Jahikel sa pamamagitan ng social media at tanungin, "Totoo ba ang iyong kwintas na ginto?" Ipinagmalaki naman ni Jahikel na siya ay may tunay na alahas na ginto. At nagpadala naman siya ng isang sagot. Oo. Alam niya na ang mensahe ay nagmula sa isang miyembro ng gang. Minsan na siyang kabilang sa gang. Ngunit iniwan niya ito upang sumali sa iba pang gang. Ngayon, sa halip na magbenta ng droga, siya ay nagnanakaw sa mga tahanan at nangkikidnap ng mga tao para sa ransom. Binili niya ang alahas na ginto gamit ang mga salaping nakuha mula sa mga masasamang gawain ng gang. Ilang oras ang lumipas, sa ganap na 7:00 ng gabi, nakita ni Jahikel ang mga kasapi ng gang na mabilis na papalapit sa kanya sakay ng isang motorsiklo. Nakatayo si Jahikel sa labas ng bahay ng kanyang lola. Kararating lamang niya dito at dito napagdesisyonan na magpalipas ng gabi. Naglalakad lamang siya galing sa bahay ng kanyang ina kung saan siya ay nanatili sa araw. Nakita niyang nakasakay sa motorsiklo ang 2 miyembro ng gang. Natakot siya nang nakita niya na itinaas ng angkas ng motorsiklo ang isang baril at nagsimulang magpaputok. Nakilala niya ang baril. Ibinenta niya ito sa gang member ilang buwan lang ang nakalipas. Mabilis at sunod-sunod na pinutukan siya nito. Punong bala ang tumago sa katawan ni Jahikel. 2 sa kanyang mga binti at 5 sa kanyang dibdib at tiyan. Bumagsak siya sa lupa. Natatakot siya na sumigaw o kumilos. At kung ano-ano na pumapasok sa kanyang isipan. Bigla na niyang naalala, bilang isang bata, tinuturuan siya ng kanyang tiyahin na isang Seventh-day Adventist na manalangin at magbasa ng Biblia. Nalaman niya na nagkamali siya sa paglahok sa mga gang at nanalangin siya. Panginoon, patawarin mo po ako. Parang tumigil ang oras. Nang maglaon, narinig niya ang motorsiklo na umalis ng mabilis. Isang sasakyan naman ang dumaan, ngunit hindi ito huminto. Lumabas naman ng bahay ang lola niya at pinuntahan si Jahikel. Isa pang sasakyan ang dumaan at huminto. 2 taong bumaba at inilagay si Jahikel sa loob ng sasakyan at dinala siya sa ospital. Nagising si Jahikel kinabukasan ng 3:00 ng hapon. Nakakabit siya sa isang makina na tumutulong sa kanya na huminga. Meron siyang 23 tahi sa kanyang gitnang tiyan. Nalaman niyang halos mamatay na siya. Ang mga Adventista mula sa simbahan ng kanyang tiyahin ay nanalangin
para sa kanyang kaligtasan sa loob ng maraming oras. Ngayon, siya ay buhay. Mula sa araw na yun, nagpasya siyang mamuhay para kay Jesus. 3 taon ang lumipas, nag-aaral si Jahikel upang maging barbero. Ibinahagi niya ang kanyang kwento sa ibang kabataan. Hinimok sila na humanap ng kahulugan sa buhay sa pamamagitan ng Diyos at hindi sa mga gang. Hinimok niya silang punuin ang kanilang mga kaisipan ng magagandang bagay at manatiling malapit sa Diyos. Sa kanyang buhay, pinagsisihan niyang punuin ang kanyang kaisipan ng mga walang kabuluhang bagay noong kabataan niya. Nagtitiwala siyang pupunuin ito ng magagandang bagay ng Diyos habang siya'y naglalaan ng oras sa Biblia. Sinabi ni Apostol Pablo, "Huwag kayong makiayon sa mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan, upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at ganap sa kalooban ng Diyos." Romans 12 verse 2. Gusto ko mag-isip ng mga magagandang bagay, ayaw kong alalahanin ang nakaraan, sabi ni Jahikel. Ngayon, nagbabasa ako ng Biblia tuwing umaga at tuwing gabi. Gigising ako ng maaga para manalangin. Ito ay isang proseso. Alam ko na sa tulong ng Diyos, makakarating ako sa malayo. Ang 2 gang member naman na umatake sa kanya ay hindi naparusahan dahil hindi niya inihayag ang kanilang pagkakakilanlan sa mga pulis. Nananatili pa rin siya sa parehong kapitbahayan. Nauunawaan niya na ang pagsumbong sa kanila ay maglalagay sa panganib sa kanya, sa kanyang ina, at sa kanyang lola. Tungkol naman sa kanyang alahas na ginto, nawala ito sa araw ng pag-atake. Hindi niya alam kung sino ang kumuha nito, pero ayos lang sa kanya. Nalaman niya na ang tunay na kayamanan ay hindi maaaring isuot. Ang tunay na kayamanan ay kung sino ang nasa kanyang puso. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng idea sa buhay sa Costa Rica at mga hamon sa misyon doon. Bahagi ng handog sa ika-13 Sabado ng kwartong ito ay tutulong sa pagbubukas ng isang center of influence upang ibahagi ang pagmamahal ni Jesus sa mga bata, na tulad ni Jahikel ay nasa panganib na maimpluwensyahan ng droga at mga gang sa Costa Rica. Salamat sa inyong mga handog.